International Airport in Hong Kong. The time now is 8:17 in the morning. Once again, there's no time difference between Hong Kong and the Philippines. The ground temperature is at 26 degrees Celsius. Welcome to Hong Kong. We're here. Our first glimpse to Hong Kong. Hello, Hong Kong. We're now at our hotel na. Hintay na lang ng elevator. Sa Alahas. Ayan. Diyan tayo. So, let's go. At last, bababa na natin itong luggage. So, this is our room. Here. Malit lang siya, pero super nice na kasi kompleto naman. So, may space dito for luggage. And okay naman ako kasi solo lang ako. So, go na to. Tapos yan, gusto ko talaga may mga sabitan. So, plus yan. May aircon. And then, bawal i-open ang window. Kasi yung mga sun mites ata yun. Anyways, ayan. May isa pang parang window din dyan. Tapos ito yung bed. Fairness. And then, ayan. Tignan natin ano yung mga disposable bath towel. OMG. Sana meron din ito bukas. So, may dental kit. Merong slippers. Meron tong baso. Tapos, initan ng tubig. Tapos yung mga saksakan. Meron ng pang USB, Type-C. Ito hindi ko alam. Siguro para sa kanila na yan. Tapos yung wifi nila. And then, ay, napuan ko yung laptop ko. And then, remote for the TV. And then, merong blower. Ayun, tapos trash can and chair. Ayun lang, hindi ko alam kung makakapagtrabaho ako dito mamaya. Pero, okay na rin siguro. Tapos, may maliit na mirror. So, very compact lang siya. Pero, okay na. Okay na ako. Since ganito naman talaga yung mga hotel din sa Hong Kong. So, feeling ko okay na to kaysa yung mga iba kong nakikita. So, why not? For solo traveler, okay. Tawa tong. Di ba sabi ko, another window siya. So, trinay ko siyang silipin. Gang! Wala pala. It's only a wall. Pala sa inyo yung labas. Actually, nasarap lang ako ng front desk. Ayan. Baka malaka lang. So, ayan. Ayan yung front desk. Tapos, lahat ng nandito pwede siyang hiramin. I think so. Ayan, may mga free shampoo. Tapos,
Water sana to pero walang laman. Ay, meron. Nice. Tapos, ayan, meron pa ditong initan ulit. May plancha. May mga libro pa, games. May blower ulit. Ito yung sure ano to. Tapos, hindi ko rin sure ano yan. Tapos yan, kung wala kayong nakuhang ay na dalang adapter, nagpapahiram sila, may tripod din. Ayan, kung gusto nyo maglinis ng sarili nyo. This is the CR. Ayan, may mga kasama naman na siya. Ayan, ibang rooms. Ayan, madami pa sa dulo. So, bago ako magbibihis, ikwento ko na sa inyo ang mga ganap simula sa Manila or sa Naiya hanggang dito. So, kung may details ka na gustong malaman, ito na yun. Pero kung okay naman sa lahat, gusto mo lang makita yung experience, skip mo na lang to. But, ayun, tingnan natin baka may makuha ka ring tips and baka may hindi ka pa alam. Wow. So, from Naiya, nakarating ako doon. Ang flight ko kasi is 5:35. So, ang boarding is 4:50. Nakarating ako ng Naiya ng mga 1:40, mga ganun. Tapos, di ba may mga counter ng tax na ano nga tawag doon? Yung 1620, yung binabayaran natin 1620 airport tax. May mga counter doon na napupuno, humahaba agad yung pila. So, i-check nyo guys yung pinakadulo, yung malapit na dun sa unang entrance pagkaakyat ng ramp. Yung counter na yun, hindi masyadong humahaba yung pila niya. Kasi, usually, ang mga flight is nandun talaga sa counter A, B, diba? So, usually, dun sila pumipila sa gitna, sa C, dun na sa mga ano-ano. So, titignan nyo yun. And then, dumiretso na ako sa check-in. Habang nag-check-in ako, gumagawa ako ng e-travel. Kasi nga, ayun pala guys, may bagong rule si e-travel na kailangan makabayad ka na ng travel tax bago ka mag-e-travel. So, ang ginawa ko, nagbayad muna ako sa airport dahil nasasayangan ako sa 50 pesos na ano nga tawag dyan? Na admin fee kapag online ka nagbayad. So, ayun, ang ginawa ko, doon ako sa airport nagbayad, doon na rin ako nag-e-travel. Medyo nahirapan pa nga ako sa app, which is kabaliktaran noon, kasi dati sa website ako lagi, pero nahirapan talaga ako na to the point na naiiyak na ako kasi ayaw maano ng picture ko. Pero ngayon kasi, na may nakaset ng picture yung profile ko dahil naano ko siya sa app before, mabilis siya sa website. Ngayon, yung sa app ayaw mag-load. So, ayun na nga. Ginawa ko yung e-travel and then nag-check-in. And then, immigration. Sa immigration, parang dinamihan nila yung lines. Kaya medyo mabilis yung usad. And, napansin ko din na yung mga officer nung nakapila ko is hindi ganun kadami ng tinatanong sa mga tao. So, yun din siguro yung isang factor. Pero hindi natin alam kasi nakikita naman natin sa TikTok na marami pa ring talagang nai-interview ng mahaba. So, ayun. Mabilis lang din yung interview yung interview niya sa akin, parang wala pang 3 minutes, ganun. Parang kinonfirm lang ulit, tapos nagbiro-biroan na kami. So, ayun na nga, nakapagbiroan pa yung officer. And then, kinonfirm niya lang ulit kung saan pa rin ako, dun
saan ako nagtatrabaho. Halata naman na nakikita niya sa computer. Kasi nga, di ba, nung nag-Taiwan tayo, yung tanong nun, dito ka pa rin ba nagtatrabaho? Ganun. Kaya nalaman kong may record sila. Tapos siya, parang kino-confirm niya kung, saan nga ulit yun? Ano ang trabaho mo? Parang mga ganun. Saan client na nga? Tapos, ayun, tinatakan niya. At tinanong niya muna pala ako, bakit ka naman solo? Sabi ko, wala lang. Solo travel po, para matry. So, ayun. Nakapasok na agad tayo. And then, x-ray. Tandaan nyo guys, sa x-ray, ilalabas ang laptop, tatanggalin ng sapatos. Okay? Para hindi nasisigawan dun sa... para tayo mga sundalo dun eh. And then, ayun na nga. So, natapos ako lahat-lahat, 2:06. Oh my God, wala pang 15 minutes. Or mga 20 minutes lang lahat. Nagawa ko siya lahat. Basta 1:40 dumating ng airport. Nagawa ko lahat 2:06. Paano nangyari yun? So, ayun, ang haba ng hinintay ko. Kasi nga, akala ko maraming tao. So, ang nangyari, ang tagal kong naghintay. So, nag-coffee muna ako. Tapos, bumili na ako ng ng eSIM. Doon pa lang ako bumili. Oo nga pala, yung na-book natin, speaking of booking. So, yung eSIM, sa Klook ko siya na-book. Ang titignan nyo lagi is yung Macau, Hong Kong, mainland China na eSIM. Para kung tatawid kayo ng Macau, pwede yung eSIM. Kasi meron dong solo lang na Hong Kong. So, i-check nyo. And then, yung isa ko pa, yung iba ko pang binook is yung Ngongping cable car at saka yung Peak Tram na sponsored ni Miss Colso. Hindi naman sponsored, pero nanalo kasi ako dun sa pa-giveaway niya. So, thank you po, Miss Cols. Ang aking OG na influencer ng buhay ko kung bakit ako naging gala. Sinabi ko rin yun sa kanya as in, na dati nung high school, hindi, college naman. College, tuwing nakikita ko yung mga, pero parang simula pa nga atang high school. Kasi alam ko high school friend ko yung nagpakilala sa akin about her eh. So basta ayun. Naalala ko noon na tuwing may pinupuntahan siya, may pinupost siya, pinag-iipunan ko sa awa ng Diyos. Isang destination niya lang yung napuntahan ko noon. So ayun. Thank you po ulit, Miss Calls. And more powers. I-subscribe nyo po yung YouTube niya. Wow, makapagsabi ako, 295 nga lang yung subscribers ko. So, ayun, thank you po. Tapos, sa Klook ko rin yung binook. Si Ngongping cable car, mamaya na nga. Basta, ang isa ko pang binook is si Disneyland. Meron ng lunch and snack. Lunch/dinner plus snack. So, pipili ka lang, isang meal lang, tsaka isang snack. Pero meron dong options na lunch plus dinner plus snack. Okay? Basta tignan nyo na lang. Anyways, ayun na nga, dating sa airport. Ngayon ko lang nalaman guys na meron palang 116 at nasa baba siya. And kasi ang original na gate is 107, nalipat sa 116. Sabi ko, saan yung 116? 115 lang to. Tapos tinanong ko, meron pa pala sa baba. Tapos mukhang kawawa yung baba doon. Walang CR, walang tapos bakal yung upuan. Anyways, sa 116 kami na gate. And then, on time naman yung boarding. And sobrang bilis din ng boarding. All settled na kami ng 5:30. Settled na kami ng 5:30, which is yung flight dapat is 5:35. Pero nag-announce yung pilot na traffic dito sa Hong Kong. Parang maraming
bumababa dito sa Hong Kong. So, kailangan nilang i-delay. Pero nakakatawa kasi ang original naming arrival dito is 8:10. Hindi ko alam paano ginawa ng piloto yun. Kasi, take off kami, 6:30 na. Isang oras yung delay, di ba? So, 5:30 dapat, naging 6:30. Ang original na arrival is 8:10. Alam nyo ba kung anong oras dumating? Dito? 8:20. So, hindi ko alam anong magic yung ginawa nung piloto nun. Pero, ang galing niya. Tapos, as in, dalawang bagyo yung nadaanan namin sa Pilipinas tsaka dito. Di ba may sa atin paulan-ulan. Tapos dito, may parating ding bagyo. So, yung hangin na daanan na namin, hindi ganun kalala yung turbulence. Medyo lang bumpy, pero hindi yung parang ang galing. Tapos lalo na yung dun talaga ako na sa mga piloto na magaling landing kasi dun ako paano daw. So ayun. Ang experience natin dito sa airport is sobrang bilis lang. Medyo nakakalito lang yung ako lang siguro kasi hindi talaga ako masyadong nag-research for this trip. So, nung paglabas ng pagka-claim ko ng bag, paglabas ko dun sa arrival, hindi ko alam saan ako pupunta. So, inano ko na lang na, pero may mga signs naman. So, nakalagay dun ng, parang to city, tas may picture ng bus, tsaka ng taxi, ng MTR ata, ganun. So, yun yung sinundan ko, pero nag-CR muna ako, tas katabi na rin yung ATM, tapos 7-Eleven, para nagpa-load nung Octopus card. So, ayun, sa 7-Eleven din, nagpa-load ng Octopus card. Tapos, ito siya. Hiniram ko lang to kay Tita Pao kasi galing din siya dito sa Hong Kong. This year lang din. So, hiniram ko na lang. Ang bala ko talaga is purely debit card ang gagamitin ko. Kasi meron akong C-Bank or Maribank na ngayon. And then, GoTime. Tapos, PPI, credit card, and debit card. So, inisip ko, yun na lang yung mga gagamitin ko. Kaso, nung sinerch ko, yung pass na papunta sa Buda or dun sa Ngongpin is hindi tumatanggap ng debit. Though, syempre tumatanggap naman sila ng cash, medyo nag-worry lang ako na baka may mga sumunod pa. Tapos, baka mahirapan akong magpabarya kasi ang mga bus dito is hindi nagbibigay ng sukli. So, ayun. In-offer naman ni Tita Pao, so sabi ko, sige, go na. At least hindi na ako problema ng pamasahe. Ayun. Nag-iipon na lang ako para sa Macau. Kasi dun din, hindi sila nagsusukli. Anyways, that's for the other day. This is only our first day. Okay, guys. So, actually, itong video na to is after ko nang mag-good night sa inyo for day 1. And, actually, nilipat ako ng room kasi, unfortunately, yung pinakita ko sa inyo yung kortina na wala naman palang window. Marami siyang dust. And dahil sa liit ng room, nasa loko lahat. And hindi, kasi medyo sensitive kasi ako sa ganun kasi may asthma ako. And in-allergy na ako, tapos sumisikip na yung dibdib ko. So, sinabi ko siya sa owner. Mabilis naman siyang nag-respond. Sabi niya actually, kung gusto mo, pwede ka na lang maghanap ng maghanap ng hotel and free na yung today mo. Pero sabi ko kasi wala na akong time na maghanap ng ibang hotel since tutulugan ko lang din naman to. So, ang first plan is lilinisan nila tomorrow kapag alis ko. Kaso, sumakit na talaga yung dibdib ko and
sabi ko parang kailangan na ng may ibang gawin. So sabi ko baka may iba kang room na available. And fortunately, itong room na ipapakita ko sa inyo is from a canceled booking. Kasabay ko dapat silang mag-check-in. But parang napakita ko yun kanina, yung front desk may mga susi dun. So yung isa dun hindi sila tumuloy. So anyways, pakita ko sa inyo yung room. It's much bigger, more cleaner siya kaysa dun. Kasi nga maliit lang siya tapos nalalanghap ko lahat. So hindi okay na madumi yung room since nagbabayad naman tayo dito. Pero kudos sa owner kasi mabilis siyang sumagot, mag-response, and talagang naman niya, kung parang handa naman siyang mag-refund agad or if you free na yung day ngayon. And then itong nilipatan ko is same pa rin ng payment ng small room pero mas malaki na siya. So pakita ko na sa inyo. Nag-nesting na ako guys ha. Sorry, yan may mga gamit na ako. Kasi syempre nung pinalipat ako, nakabukas na yung mga gamit ko. So nilipat ko na lang sila na ganyan na. So anyways, pagpasok mo ng door, this is the door. Ito yung CR. And meron siyang bathtub. Social. May sarili siyang CR unlike nung maliit na room. So ayan. Kompleto rin siya. Ayan. And good thing merong exhaust. So pinandar ko lang siya para sure. And then, ayan. Akin tong tabo. Ito hinugasan ko kasi may gatas. Gusto ko siyang iuwi. Ang cute kasi, diba? Parang gawing pang matcha. Since glass naman siya. Anyways, ba't tayo napunta dyan? So, ayan. Meron din siyang mga kung anik-anik. Nakakatuwa nga parang meron pang toner. So, anyways, ayan. Kompleto naman. May bowl. And then, etong table na to, naka-fold to kanina. Inangat ko lang. So, ayan. Maliit din siya eh. So, hindi na lang ako dyan nag-work kasi ayoko ng upuan. Mas gusto kong malambot yung inuupuan ko. But anyways, nakayuko pa rin ako. Pero okay lang. So, ayan. Medyo mas malaki siya. And, ayan, pang family siya. May isang, hindi ko alam anong size nito eh. Parang malaki kasi siya. Pero, ayan, malaki siya. Parang kasya na ngayon 3 tao. Tapos, andito, okay. Sorry talaga sa mga gulo. Hindi ko pa siya naayos kasi nung naglipatan and nagme-message na kami ng owner. Mag-work na rin ako. So, ayan, nag-work ako. Ayan. Ito, dirty bed ko na lang siya. Kaya, okay lang yan. And then, ito, ayoko na muna siyang buksan ngayon. Pero nakita ko siya kanina. And may city view siya. So, excited ako sa view for tomorrow. So, ayan, makikita natin yan tomorrow. Yung window na yan, malaki yan siya. And, kita yung street. So, and, ayan, may TV pa din. So, ayun naman. Mas malinis siya kaysa yung, mas maliit na room. So, okay na ako dito. Sabi rin nung owner, check mo muna kung okay ka bago ka lumipat. So, ayun, nakita ko naman na mas malinis siya kaysa yung maliit na room, and may pumapasok kasing sunlight dito and may exhaust pa, so okay na rin ako. And medyo kumalma na yung asthma ko, unlike kanina na papunta na ako sa hindi makahinga actually. So ayan, and nag-promise naman si owner na lilinisan nila ng maayos yung mga room, lalo na yung small room bukas. So, ayun. Kung gusto nyo pa rin mag-book dito, ayoko nang i-recommend siya na, go kayo guys. Gusto nyo pa rin mag-book dito, ayun, sabihin nyo kay owner na please,
double check the cleanliness. Ganun. Nakikinig naman siya, mabait naman siya. So, okay pa din. And, ayun. Mag-work na muna ako, guys. And, yun lang.